Magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas, mabuhay. Okay, so po ito mga kababayan ay pag-usapan po natin itong balita, mga balita na lumabas ngayon, mainit-init pa. Itong CIDD chief na si General Nicolas Torre ay nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman doon sa ginawang jokes ng dating Pangulo doon sa proclamation rally ng PDP. Ako nagulat sapagkat itong si General Torre ay napakabilis. Express. Within 6 days. Meron agad kaso laban kay Pangulong Duterte. Kaya lang, tayo po nagtataka kung bakit yung mga senador na nabanggit doon sa pagdo-jokes ng dating Pangulo, hindi nagreklamo. Yung ibang senador sabi, jokes lamang yan. Sabi ni Bong Revilla, yan po ay bahagi na ng bulaklak na pananalita ng dating Pangulo. O sabi naman ni Jinggoy, non-issue sapagkat alam na yan po ay karakter na ng dating Pangulo. Okay? Sa makatuwid, alam nila na ang dating Pangulo ay mapagbiro. Alam nila ang style ng dating Pangulo bilang politiko. Pero itong si Nicolas Torre, para sa kanya ay parang hindi tama. Kaya siya po ay nag-file ng kaso. Ito po ang video ni General Nicolas Torre. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano yang unlawful utterances at inciting to sedition. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. So yan Express. General Torre, General Express Torre. Yan po ang aking tawag ngayon kay General Nicolas Torre. General Nicolas Express Torre. Okay? Mabilis mag-file ang kaso within 6 days. May kaso agad. Okay? So ito sabi ni General Nicolas Express Torre ay bagong Pilipinas na ngayon. Hindi na pwedeng ganyan na pronouncement. Tapos sasabihin na jokes. Pinubukasan jokes. Bawal na yan sa bagong Pilipinas. Sabi ni General Nicolas Express Torre. Ngayon, tanong ko kay General, ano ang pwede, General? Dahil bawal ang jokes, ano ang pwede sa bagong Pilipinas? Ang pwede ba ay ang sinungaling? Tanong ko lang. Kasi sa Malacanang sinungaling Ang Pilipinas, bawal ang mag-jokes. Pero, ang tanong ko, kay General Nicolas Express Torre, pwede sinungaling? General, ako, naisip ko lang, kung ganun pala ang inyong gusto,
Ano to? Martial law. Martial law ba tayo, General? Nabawal na ang mag-jokes? Kasi, yung mga senador nga nabanggit doon para sa kanila, jokes. Hindi sila nag-file ng complaint against the former president. Pero ikaw, ang bilis mo. Kaya tayo po nagtataka kung bakit. Sabagay, malay natin, baka bukas makalawa, itong si General ay maging PNP chief na. Okay, di ba? Wow. Sir, congratulations in advance. Okay? Sabi, ano? Bawal na mag-joke sa bagong Pilipinas. Pwede lang magsinungaling. Kasi ang presidente sinungaling eh. Diba? Ewan ko. Ewan ko lang. Sana, sabagay malapit na. Ilang taon na lang. 3 years. 3 years na sila sa Malacanang. Bababa din kayo. Darating ang panahon, mawawala din kayo, Darating ang panahon, mawawala din kayo sa kapangyarihan. Yun ang masasabi ko. Ito po mga babayan, another news. NBI Director, NBI Chief, may banat dito sa congressman na mahilig pumapil, mahilig magpa-picture sa mga issue. Ito po, O kayo na nagsabi, joke eh. Miski kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Di ba? Opo. Pero, Director, may mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung pong kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at naawi na po sa pagpa-file ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito dito kay PRD? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15 o kayo na nagsabi, joke eh. Miski kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Di ba? Opo. Pero, Director, may mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung pong kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at naawi na po sa pagpa-file ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito dito kay PRD? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa
deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino dun sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo magasagawa ng investigation unless may mag-complain po? Yes. Alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng political propaganda ng isang political party. Mag-deliver ng mga rhetorics. Kung kayo ay naniniwala, sabi nyo, biro, di biro. Di ba? Ngayon, sabi ng NBI chief, sabi ng mga senador, biro lang. Yung mga senador nga sabi niya alam nila biro Pero yung isang congressman, sinoplak. Tawag din, binara. Yan, binara. Binara dahil ipal sabi ni General, sabi ni NBA Director Jaime Bautista, would you respect Mr. Congressman Alonto Adyong? Mawalang galang na sa iyo. Hindi naman ikaw ang binabanggit senador. Bakit ikaw ang nagsasalita? Kaya, sa aking palagay, isang pagsupalpal ang ginawa ng NBI chief dito kay Congressman Alonto Adyong. Bakit ka nga naman makialam? Samantala ito mga senador na nabanggit doon sa biro. Tanggap nila, alam nila na biro. Ba't itong congressman, mga congressman, sila itong umaalma. Kung sabagay, mag-eleksyon, kailangan magpasikat. Kaya kahit hindi nila issue, nakikisaw-saw sila. Kaya tuloy, sabi ng NBI Director, mawalang galang na po, Mr. Congressman. Hindi naman ikaw kasama dito Hindi naman ikaw kasama sa usapan dito Aray ko po. Kakaya yun. Kaya lang, iniisip natin baka may patawag itong NBI Director sa Kongreso. Ang bira ito mga ito. Pagdating sa issue sa mga Duterte, buhay na buhay sila, gising na gising sila. Meron agad silang pang-attack. Meron agad silang birada. Kahit na biro, ginagawa nilang seryoso para lang silang may ipupuna.